Okay. So yun yung dalawang paraan. May isa pa, meron pa akong nakalimutan. 'Di ba nung day one sinabi ko sa inyo, importante na mag-archive kayo ng mga files. Okey, okey, tama, tama, archive. Ganito po, ito yung steps para mag-archive kayo ng files, 'di ba? Ganito po, pupunta kayo sa file, tapos pipindutin niyo dito yung project manager. Ito importanteng-importanteng step 'to, ha, project manager. Pag-click niyo niyan, eto po ay i-organize niya lahat ng naka-load sa project na yon. For example, ang gusto ko lang i-save is, let's say lahat po gusto nating i-save, 'di ba? Save natin 'to lahat. Ang kagandahan niyan, gagawa siya ng extra copy ng lahat ng ito, lahat ng sequences na 'yan, para may backup ka na hindi ka na mahihirapan. Ito yung example, 'di ba, kinuha ko lahat 'yan. I-press ko yung calculate. Puwede kayong mamili kung anong klaseng sequences lang 'yan, click niyo yung calculate and i-analyze niya yung buong project. Ayan, lumabas na yung media encoder. Mamaya na 'yan, sige. Lalabas naman 'yan dito, eh. Okey, i-calculate niya at yung resulting project pala ng lahat ng ginawa natin is 1.15 gigabyte. Isinama na niya lahat ng ano, isinama na niya lahat ng assets na nandito. So, dito puwede niyong ilagay yung exclude unused clips. Pero kapag siguradong-sigurado lang kayo, kasi 'pag hindi kayo sigurado na hindi niyo isasama yung unused clips, baka biglang one time sabihin mo, "Ay dapat pala sinama ko yun." Pero akong approach ko diyan, kahit siya ay hindi ginamit, isama niyo na rin siya. Kasi hindi niyo alam baka down the road kailangan niyo pala yung clip na yun, okey? Kaya ako tinatanggal ko talaga yan, exclude. Ayoko ng exclusion, okey? So click ko yung browse, tapos ilalagay natin kung saan siya isa-save. Let's say ilagay niyo siya sa flash drive ninyo, 'di ba? Kunyari may flash drive kayo na ano, may flash drive kayo na 32 gigabytes, 'di ba? Kunyari magpanggap na lang tayo na meron tayong flash drive dito sa desktop. Kunyari gagawa ako ng folder dito. Kunyari, ah, 3B untitled, 'di ba? O 32 gigabyte untitled. 'Di ba ganyan kalimitan yung mga flash drive natin or untitled lang, ayan, ayan, untitled. Tapos click natin yung create, tapos click natin yung choose. So dun siya nakalagay. Pagpalagay na lang natin na flash drive siya, tapos i-click natin yung okey. Tignan niyo kung anong mangyari. Pag-press ko niyan, sabi niya kailangan daw i-save ko 'tong ginagawa ko, yes. Save ko siya. Inaayos niya uli yung project, kina-copy niya lahat ng media, lahat ng settings, kina-copy niya. Tignan natin sa desktop, ano yung untitled na yon, nandito siya, yun siya, oh. Tapos puntahan natin sa loob niyan, ayan, oh, copied PR from AE, yun yung pinakapangalan nung ano, nung project natin, oo. Nagkaroon siya ng error dito kasi missing folder yun, missing file yun. Nakita niyo, ayan, oh, lahat ng projects ko nandito, kita niyo, oh. Lahat ng projects ko nandito lahat, 'di ba? Pati clips nandito rin. 'Pag chineck natin yung interview, lahat ng clips nandito, pinagsama-sama niya, media cache, nandito silang lahat. Tapos kung gusto mo na lang siyang i-open, for example, i-close natin lahat muna, i-close natin. Pero hindi yung hindi pa pala tapos, sorry. Natat, 'di ba? Yan, saving project. Oh, tapos na siya, 'di ba? So kunyari i-close ko muna lahat ng project, pero hindi ko close yung Premiere. Close all projects. Pagpalagay na natin lumipat tayo sa ibang computer na mabilis na mabilis. Andito yung flash drive, kinabit ko na. Flash drive, pagkabit ko ng flash drive, pupuntahan ko lang yung file, open project, tapos sabi ko kay Sir Nathaniel, "Sir, yung ano, yung project natin nandun sa flash drive tapos ang pangalan nung, project ay ano, PR to AE." 'Di ba kunyari gano'n. Nasaan na yung ano, nasaan na yung untitled. Ayan, kunyari ito yung flash drive, 'di ba? Tapos pagpalagay nating malinis 'to, walang bahid 'to ng kahit anong ano, kahit anong file. So click natin 'yan, hanapin natin dito yung PR to AE, tignan niyo. Pag-click ko niyan, tignan niyo, kung ano yung iniwan ko nung last time na bago ko siya i-close, yun din ang lalabas dito. Tignan niyo, yun na siya, 'di ba? Pati lahat ng files nandito, okey? Lahat ng files nandito. Yan ang sinasabi ko sa inyo na dapat i-archive niyo yung inyong mga trabaho kasi kaysa naman sa ulitin at ulitin niyo yung mga ginagawa ninyo, i-archive niyo siya, kung kaya niyo siyang i-archive, ilagay niyo sa hard drive, yung spinning, kahit na yung spinning para pang long term, para ma-preserve niyo lahat ng ginagawa ninyo, okey? Isa sa mga tips na gusto kong ibigay sa inyo para maging matahimik ang inyong buhay.
okey? So yun nakita niyo makakapag-edit na ako kung ano yung huli kong ginawa, nandito pa rin siya. Kung gusto kong mag-load ng ibang projects, nandito rin siya. Let's say itong weather report, double click ko yan, lalabas uli yung weather report na ginawa natin nung nakaraang araw, 'di ba? No hassle, walang hassle.